Tama po yung narinig ninyo. Itinakda na po ng Korte Suprema ang oral argument para dito sa kasong isinampa natin. Matatandaan po ninyo, naghain tayo ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang isantabi, ideklarang null and void at unconstitutional itong aking isinasalarawan bilang illegal, invalid, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. At ito po ay pinuna nung the usual bashers at mga trolls na tayo raw po ay namumulitika lamang kaya natin inihabla ang taunang budget. Ito po yung sa kabila ng ating na-discovery kasama si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao. Napuno po kasi ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya nagsisilbing pundasyon at haligi ng ating 2025 budget. Punong-puno po ito ng blanco, 28 items ang blanco, nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos. At nagbubunga na po yung ating pakikipaglaban para po sa inyo. Hindi po natin dapat titingnan lamang yung malaking contribution ninyo sa ating ekonomiya, kundi kung paano ginagastos ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong ating mga pera. Pera po ng bawat Pilipino ito. At ito na nga ho, tayo ay dahan-dahang umuusad na at nagtatagumpay. Ito po yung headline ngayon na ang Supreme Court ay itinakda na ang oral argument. Hindi lamang po ng ating illegal, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget, yung pong GAA, kung hindi pati itong Maharlika Investment Fund na kinuha po yung pera ng PhilHealth, kung matatandaan po ninyo, hindi ba? 60 billion pesos ng PhilHealth kinuha po nito. Kaya ito po ay itinakda ng Korte Suprema yung sagaan natin ng April 1, diyan po sa kanilang en-banc session sa Baguio. Marami pong nagme-mensahe sa akin at tinatanong kung meron bang na-isyong TRO. Wala pa hong na-isyong TRO. Ako'y nangihinayang sapagkat I've been making my research. Wala pa lamang hong kulang pa ako sa facts na malaking bahagi po ng 2025 budget ay nailabas na ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nagagamit na, nandiyan na po sa pipeline at rini-release na ng DBM. Nakakatakot po ito sapagkat April 1 pa ang oral argument. At kung sakasakali na panigan at ideklara ng Korte Suprema na illegal nga, invalid, null and void at unconstitutional itong 2025 budget, baka wala na pong laman ang kaban ng pera ng Pilipino. Kasi ho, nagmamadali ang Marcos administration dahil wala pong hindi po developmental budget itong 2025. Itong 2025 budget na ipinasa ng Bongbong Marcos administration na illegal ay punong-puno ng pamumulitika. Binusog po nila yung para sa AKAP, binusog po nila yung para sa AIX, binusog po nila yung para sa kanilang mga pet projects o yung pork barrel. Tangan-tangan po yung tinatawag na program appropriation. Kaya nakakatakot. Sana magpupulong po kami nung iba pang petitioners at yung mga abogado ho natin kung ano ang maaari pa nating gawin for the time being between now and April 1 para makahiling tayo muli sa Korte Suprema ng maaring reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order at makapag-issue na rin ng subpoena. Subpinahan po ang House Bills and Index Service para ilabas yung enrolled bill at subpinahan yung House Bills and Index Service para ilabas yung General Appropriations Bill. Mahalaga po kasing maiproduce ito bago pa magkaroon ng oral argument para makapaghanda din po yung ating mga abogado at kami mga petitioner sa pag-argue diyan sa Korte Suprema. May pakita natin na blanco yung final approved, signed, and ratified Bicameral Conference Committee report na unang sinabi ng Malacanang wala raw blanco at tinawag pa kaming sinungaling. Ngayon may desisyon na ho ang Korte Suprema
napatunayan natin na sinungaling ang Malacanang sapagkat pinagbigyan ng Korte Suprema na magpatuloy ang ating kaso. At katunayan, meron pong oral argument pagdating ng April 1 dyan po sa kanilang session sa Baguio ngayong parating na April 1, 2025. Baliktanaw po tayo, bakit ba natin question at bakit ba tayo nag-file ng kaso sa Korte Suprema? Unang-una, sinasabi nating unconstitutional, immoral, illegal, invalid at criminal ang 2025 budget sa 4 na kadahilanan. Simulan ko po muna doon sa BICAM, itong BICAM, hinayjack yung NEP. Pati po ang BICAM, ninakaw yung NEP. Ano po yung NEP? Ulitin ko para sa kaalaman ng higit na marami nating kababayan. Ako'y natutuwa, uulitin ko. Ultimo mga ordinaryong tao ay nag-uusap na po patungkol sa ating budget. Maganda po ito dahil sabi ko nga, sisikapin ko sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo na pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Nang sa ganoon, lahat kayo may tinig. Lahat kayo magkaroon ng opinion at hindi naman kinakailangan kayo sumang-ayon sa akin that this is my way, ang aking pong ambag. Maliit na ambag ko sa nation building. I am trying my best to simplify the terminologies, yung usapin, nang sa ganoon, may ataas po natin yung antas o level ng diskursong pampubliko. It is one of my advocacies to lift the level of public discourse para naman natututunan po ng ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung kabataan, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Kaya po natin kine-question itong aking tinatawag na illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget. Unang-una, yung BICAM, yung committee po na nagpasa ng blankong Bicameral Conference Committee report. Yung BICAM, scam po malaki yan eh. Yung BICAM, hinayjack po, ninakaw pati yung NEP. Yung NEP po yung National Expenditure Program. Ito po yung panukala ng tanggapan ng Pangulo. In our case, si Bongbong Marcos. Nagpanukala po siya ng budget natin for 2025. Ang tawag po doon sa sinumiti niya sa Kongreso, pareho po yan. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay yung NEP, yung National Expenditure Program. At naayon po sa ating saligang batas na walang kapangyarihan ang Kongreso ang tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyari po, ibang-iba yung anyo na lumabas doon sa final Bicameral Conference Committee report. Hindi na nga po makilala ng mga senador at kongresistang tapat. Hindi na nila makilala. Ang sabi nga po niyan, yung panukalang budget for 2025 na linalaman ng NEP, yung National Expenditure Program, ay mangled beyond recognition. Talagang hindi mo na makilala. Bakit? Hinayjack po ng BICAM. So yung mga miyembro ng BICAM, hindi lang po nang i-scam ito, nang hijack pa po ito. Ninanakaw pati yung diwa ng NEP. Tama po, ninanakaw nila yung diwa ng NEP. They cannot be better than the Executive Department. Ang Executive Department po ang nagpaplano, nagproprograma, naglilinyada, naghahanda ng ating taunang budget. Kinakausap yung iba't ibang ahensya, departamento, yung bureaus, at kaya nga po, di ba, nalalaman ninyo, nagkakaroon ng budget hearing. Diyan, pinagtatanggol ng mga iba't ibang departamento, ng bureaus, ng agencies, yung kanilang panukalang budget sa harap ng mga mambabatas, sa mababang kapulungan, yung mga elitistang kongresista, at diyan sa Senado. At nakikita natin, medyo minsan bakbakan, dahil iginigiit ng ahensya o ng departamento yung kanilang gustong gawin, hinaharang naman ng mambabatas. Yun po yung nakikita natin. Subalit, malaking himala po ang nangyayari sa likod ng mga debating yan sapagkat nakaabang si BICAM. Si BICAM po, itong 2025 budget natin, kaya natin sinasabing unconstitutional. Unang-una, hinayjack po nila, ninakaw, pinalitan yung panukalang budget ni Bongbong Marcos na nakalagay doon sa kanyang NEP. Ibang-iba po yung itsura. And again, our basis for saying that this is unconstitutional is Article 6, Section 25.